Alam mo ba na kapag palagi ka nandyan para sa partner mo, nawawala na yung anticipation, nawawala na yung pleasure, nawawala na yung pananabik sa sayo. Lagi mong tatandaan na yung pananabik ay hindi nagagawa by overgiving. Kaya kung gusto mong hinahanap ka at hindi ka tinitake for granted para sa itong video na ginawa natin ngayon. Dahil ang pag-uusapan natin dito sa video na to ay kung paano nga ba mapapanatiling nananabik sa'yo yung taong mahal mo. Interesado ang malaman kung ano itong mga to? Tara kapatid, mag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa ilalim. Wala ng paligoy-ligoy pa kapatid. Ang unang bagay na dapat mong tandaan para hindi ka ma-take for granted at manabik siya sa'yo. Dapat mong tandaan kung sapat na yung minsan. Yung palagi nating pagiging available nga ay kills anticipation yan. Kasi yung desire, nag-grow yan kapag ka may space. At hindi sa sobra-sobrang pagpapakita natin, pagpaparamdam natin ng availability. Pagka palagi tayo nag-i-explain, palagi tayong naghahabol, lagi tayong nagbibigay ng reassurance. Yung emotional tension, nawawala yan. Kaya pag-show up natin when it matters, then returning to your own life, keeps the interaction meaningful. Yung pananabik kasi, ay nabubuo yan when someone feels they experience something valuable. Hindi dahil sa palagi nila tong nararamdaman sa taong pinili nila. Okay? Ikalawa, hindi mo dapat pabayaan yung sarili mo. Madaling nawawala yung attraction ng partner natin sa atin kapag nawawalan tayo ng self-care. Kasi lagi mong tatandaan, tayo ay nagiging desirable sa mata ng iba kapag napapanatili natin sa sarili natin kung yung pagiging healthy natin, yung pagkakaroon natin ng self-confidence, at nakikita ng mga tao sa paligid natin na nag-grow tayo as an individual. Kapag pinapabayaan natin yung sarili natin, parang pinapakita na rin natin sa mundo na sinusuko na natin ang lahat. Di ba? Kaya kung gusto mong manabik sa yung taong mahal mo, wag na wag mong papabayaan yung sarili mo. Ikatlo, tandaan mo na lahat ng bagay na ginagawa mo, babalik sa'yo. Even energy is mirrored. Kaya pansin mo ba na kapag ka nagbibigay ka ng pressure sa relasyon, natatanggap mo distance ng partner mo sa'yo. Pero kapag nagbibigay ka ng calm consistency, nakikita at nararamdaman mo na nagiging open sila sa'yo. Hindi yan tungkol sa karma. It's behavioral feedback. Kasi yung mga tao, tayong mga tao actually, we response kung paano tayo tinatrato ng ibang tao. Kaya yung pananabik, lumalago yan, nag-i-improve yan kapag nararamdaman sa'yo ng taong nakapaligid sa'yo na being with you feels light, feels grounded, at syempre, feels rewarding. Okay? Ikapat, iwasan mong makampante sa pinaparamdam niya. Yung comfort kasi kapatid, hindi yan commitment. Kaya yung mga relasyon, bigla na lang nagbabago, nawawala, nasisira, dahil tayo mismo, hinihinto natin yung pagiging consistent natin kapag naramdaman natin na secure na yung relasyon. Kaya nagiging complacent tayo, nagiging relax tayo, nagiging kampante tayo. Kasi nakikita natin at nararamdaman natin na yung pagmamahal sa atin ng taong mahal natin guaranteed. Yan yung dapat natin hinihinto. Yan yung dapat mawala sa ritmo ng utak natin. Kasi yung pagiging curious, yung pagiging expressive, at yung pagiging intentional. Kahit pakiramdam mo okay lang ang lahat, smooth ang lahat, keeps the desire alive. Lagi mong tatandaan na yung pananabik, nawawala yan kapag yung effort natin ay humihinto. Okay? At ang ikalima, be open sa pag-uusap. Yung katahimikan sa relasyon, yung hindi niyo pag-uusap sa relasyon, creates more conflict na mas mabilis pa sa paglayo niyong dalawa sa isa't isa. Lagi mong tatandaan na desires survives when communication is practiced sa relasyon. Kung you stay open, you stay honest, you stay non-defensive. Kasi yung pagsasabi natin ng mga bagay na mararamdaman natin, kailangan natin, syempre, yung mga bagay na na-appreciate natin sa partner natin, keeps the emotional intimacy alive. Kasi kung gusto nating manabik sa atin yung taong mahal natin, kailangan natin iparamdam sa kanila na open tayo pagdating sa kanila. Lagi mong tatandaan,
na tayo ay nagiging mas napakapanapanabik sa mata ng taong mahal natin kapag yung presence is intentional, kapag yung self-respect natin is visible, kapag yung energy natin ay mirrored with each other, kapag yung effort ay mine-maintain, at kapag palagi tayong open sa komunikasyon. And I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa natin. If nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips, please help me share it sa loved ones na posibleng natin matulungan ng video nito. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta palagi na ating things about video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagayan yung panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inyo. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.